Magandang umaga po, bumabati ng may ngiti mga lingkod yung Conrad, Julie at baby. Pang dental man o physical, pang hayop man o nutrisyon, karamdam ay hangat bigyan ng solusyon. Tuninood na shoutout pa, may signal man o mahina, mula Martes hanggang Biyernes wala tong miss. Tiyak kayo ay mabibless, may libreng load kita kids. Tanghali mo'y kumplit, ngiti mo'y di pilit. Impormasyong pangkalusugan, hangad namin kayo'y matulungan. Impormasyong pangkalusugan, kasama mo sa pananghalian. Impormasyong pangkalusugan, hangad namin kayo'y matulungan. Impormasyong pangkalusugan, kasama mo sa pananghalian. Kasama mo sa pananghalian. Kasalo mo sa pananghalian. Alright, sa mapagpalang umaga po muli sa inyo pong lahat. Good morning church. Good morning po sa lahat po ng mga sumusubaybay po sa amin. Magmula po dyan sa ating Facebook Live. I hope na kayo po'y handa na upang matuto ng panibagong impormasyon, lalong-lalo na patungkol po sa ating kalusugan. Again, good morning! Isang maulang umaga po muli sa inyo pong lahat at sa lahat po ng mga estudyante na nag-i-enjoy ngayon ng walang pasok ay patuloy po kayo na mag-enjoy sa ating programa, no? Stay tuned in and let's all learn sa ating programang ito, mga kapatid. Again, good morning po. Good morning po sa inyo pong lahat. And welcome po muli. Welcome po dito po sa ating programang Impormasyong Pangkalusugan. Hindi ko na po papatagalin pa at i-welcome ko na po ang aking pinakamagandang co-host for this morning. Walang iba kundi si Doc Julie Castro. Good morning po, ma'am. Good morning po sa inyong lahat. Masayang umaga. Alright. At ako'y talaga nagpapasalamat sa Panginoon dahil napakaganda ng ating studio. Amen. Oo. At gusto ko nang batiin lahat ang mga taga-North, South, East, and West corners ng ating simbahan. Hello po. Hello po kayong lahat dyan. At syempre sa lahat ng mga area leaders. At syempre ang ating mahal na pastor. Good morning po, sir. Amen. At sa aking area, ang Central South Family. Wow, amen. Hello kayong lahat dyan. Manood na po kayo at
Malay nyo, manalo kayo. Marami tayong giveaways para Yes. bukas. Pero uumpisahan na ngayon. Yan, Oo. tama po yan, Doc Julie. And tulad nga po na nasabi ni Doc Julie, mga kapatid, no, sa lahat po ng mga sumusubaybay po sa amin dyan, at least maaga-aga pa na malaman po ninyo, na bukas po ay ang aming main celebration ng ating 4th anniversary special. Yan, kaya salamat sa Panginoon, mga kapatid, at sa biyaya po ng Panginoon ay nakaabot po tayo ng 4 years. Saklain mo, Doc Julie, no? Oo nga. 4 years na po ang impormasyong pangkalusugan. Kaya sa lahat po ng mga sumusubaybay ngayon, no, kasi bukas ay talagang magpapabigay na naman kami Magpapasabog. ng mga papremyo, Oo, Doc pasabog Julie. ng mga papremyo. Yes, at talagang marami na pong mga nag-commit at Oo. talagang nangako na sila po ay magiging blessing po para po sa ating programa. At doon Alright? sa mga gustong humabol na maging blessing Yan, kayo, totoo naman ay po. welcome po kayo at Diyos na lang ang magbabalik sa inyo. Totoo po Oo. yan. Totoo po At yan. siyempre, ang purpose lang natin or ang goal lang natin ay talagang magbigay tayo ng kasiyahan Yan. sa ating pang-apat na taong Pagpapagal. Hindi, yung umiere. Yan. Oo. Oo. At salamat sa Panginoon dahil kay bumagyo, sumobrang bagyo, sumobrang init, at sumobrang init ulit, ay patuloy pa rin tayo. Walang dahilan para hindi tayo magpatuloy. Yan. Alright. Salamat po sa Panginoon. Kaya nga po mga kapatid, ito po, simple lamang po para po kayo ay manalo nung aming mga papremyo bukas. Ito na mga kapatid, no? Simple lang. Oo, The usual. The usual na ginagawa po natin, syempre ilalagay nyo lamang po sa ating comment section box yung hashtag IP Happy 4th Anniversary. Napakadali lang po nun. I-hashtag nyo lamang po yan. At kay isa na po kayo sa pwedeng manalo ng mga papremyo bukas. Yan. Alright. Bibigyan ko kayo ng parang ako mismo magbibigay ng mga papremyo Yan. galing Hong Kong. Uy! Oo. Yan ang sinasabi ko na eh. Kaya isa po yan sa mga papremyo po natin bukas. So again ang ilalagay nyo lamang po, hashtag IP Happy 4th Anniversary. Yun lang. Alright? Kung gusto nyo, lagyan nyo ng area para at least ma-recognize natin yung area po ninyo dito, ay mas maganda naman. Alright? Oo, Mas maganda po yun. Mas maganda. Pero basta bumati po kayo ng Happy 4th Anniversary, IP. Kung gusto nyong grupo kayo, Yan. maganda rin yon. Kung gusto nyo na kayo lang, personal, mas maganda rin. Yan, Oo. tama. Opo. Kaya nakita ko agad dito si Ma'am Melody Alarbo, naglagay na agad ng hashtag IP Happy 4th Anniversary. Yan. Kanina nakita ko rin si preacher Christian Gaa. Christian Gaa. Yun. Oo. Oo. So, dalawa na po ang nakikita po namin dito na pwede pong mag-qualify sa mga papremyo po bukas. Nakita ko na rin po si Ma'am Jessica Mendoza. Ayan. And also si Ma'am Genevieve Gaa. Ayan. Nagaga-hashtag na po sila, ma'am. Ma'am So, Sheila Fernandez. Oo, Wow. Hello po. Jaramillo. Yan. So, qualified na po kayo sa mga papremyo po bukas. No? Napakarami po mga papremyo. Tulad nga ng sabi ni Doc Julie Castro, isa na doon ay ang alin, ma'am? Gamit galing Hong Kong. Oo. Matindi po yun, Marami no? pa kasing natira. Kailangan ipamigay. Ayan, sabi rin po Oo. dito ni Ma'am Belia Quiñones. Ayan, a happy 4th anniversary Makati Central Family. Ayan. Hello din sa aking pinakamamahal na asawa, Ma'am Christy. Nag-hashtag na rin siya ng IP 4th anniversary. Wow, amen, amen. Yan, so Ma'am Belia, si Ma'am Cecilia Ampig. Ayan, nakita ko na po Ang dito. nito, yung babati ngayon. Opo. Yung bukas, wala Iba- na kayo. oo, wala na, oo. Oo. Ngayon na kami kukuha kasi bukas wala na kaming time para Yan, oo.
Kasi nandito na ang ating mahal na pastor, hindi na pwedeng, oy, nanalo si ganito. Yeah, Wala na tama. pong ganon. Kaya ngayon, malalaman kung sino-sino ang Pwedeng manalo. pwedeng manalo, sumunod. Oo, kasi Oo. pupulot na lang tayo bukas, ma'am eh. Oo. Oh, like for example, gamit from Hong Kong. Eto na. Oo. Ma'am Melody Alarba. Ayun, mga ganun, di ba? Oo, Oo. isang bag. Yan. Anak ko, di natin alam. Doc Julie, di ba? Gentlewoman. Yun. Yung mga ganon. Oo. So, yun po ang pwede pong nyo yung mapalalunan. So, lahat po ng mag-ano ngayon, kasi dito rin natin may kita, ma'am, kung sino talaga nagsusubaybay eh. Oo. Hindi lang pang anibersaryo. Yung mga faithful. Yan. Oo. Hindi lang pang anibersaryo yung ating programa. Kaya tawagin nyo na po, ikayatin nyo na po yung inyo pong mga members, yung mga kaibigan nyo po na mag-hashtag Happy 4th Anniversary. Yung Yan. panlagay sa rep. Yan. Nako, From pwede. Hong Kong. Hong Kong. From Macau. Yan. Yung mga ganun Naku, ba? ang dami na po, Sample ma'am. lang yun. At siyempre, yung marami pa. Kaya lang, yung t-shirt mismo, maganda Ay, rin yun. opo, oo. tama. Eto ma'am, nandito na si Ma'am Gemma Krampatanta, si Ma'am Rosario Campos, si Ma'am Jovelyn Gonzaga, si Ma'am Beng. Nag-hashtag na si Ma'am Ay, Beng. noko, Beng. Oo, ayan. Meron ka na, Beng. Si Ma'am Judith Espanyol. Ayan, hello po. At ito pa, mga kapatid, papatikimin ko rin ng mga pwede nyo mapalalunan bukas. O, sige. Galing po kay Doc Lani Sanchez. Ayan, Doc Lani Santos. Alam nyo na. L. Sanchez Clinic. Oo. Pwede po kayong manalo ng libreng bunot. Nako, Pasta kaya? libreng pasta. Nako. Libreng linis ng ngipin. Oo. Doc Julie Castro, ayan na Pero naman. nyo yung ano na yon, only during anniversary. Kaya Yan. medyo tayo ay mapasaya lang kayo. Yun. Para biro nyo, libre yun. Ang mahal nun, libo. Totoo po yun. Libo ngayon. Totoo po yun, ano. Doc Julie. Ayan. Tawagin na Alright, natin let's muna all si ano. welcome. Let's all welcome na po natin Baka ang ating, magdagdag yan. ang ating tagapagsalita, walang iba kundi si Doc Eugene Mendoza. Good morning po. Good morning po, Doc Inaano Eugene. na namin yung mga papanalunan Yan, nila opo. bukas. Pinag-usapan po namin yung mga pwedeng mapalanunan ng mga live viewers natin tomorrow, Doc Eugene. Ayan. May kumukuha po ng mga pangalan nyo, Yes, ha? Kaya totoo po yan. walang ano po yan. Kasi minsan nawawala agad. Oo, lalo na yung cellphone ko, nawawala. Mamaya, tumataas, nawala Yun. na. Hindi ko na nga nababati eh. Yun. Sabi nga po dito ni Ma'am Jessica Mendoza, libreng brace daw. Medyo ano na po yan. Baka bracelet. Oo. Yan. So lahat po ng mga ganyan pwede po ay manalo at doon naman sa Hairmate Salon, Doc Julie. Ayun. Sabi po ni Ma'am Leila ay mamimigay po sila ng limang hair spa. Hair extension. Limang hair spa sa babae at 5 haircut naman para sa lalaki. Wow, ang Yun, gagaling naman ng oo. ate. Yan po ang Paano mga... kaya yung marketplace? Yeah, syempre naman ma'am, nangako din ng Oo. Rollins Marketplace na mamimigay po sila ng fruits and vegetables. Oo, Yan. napaka Yan. Pwede ba tayong sumali dyan? Alright, Doc Julie, Doc Eugene, baka gusto niyo po nang bumati sa ating mga live viewers. Welcome sa ating bagong studio, Doc. Ang feeling ko, nasa ibang lugar ako eh. Wow! Matindi. Pero bago ang lahat, magandang maulang umaga po sa Yan. inyo pong lahat. Kahit maulan nandito tayo. Amen. Totoo po yan. Kaya salamat po sa Panginoon. No? So again mga kapatid, ang gagawin nyo lang, ilalagay nyo lang hashtag Happy 4th Anniversary. Yan lang po and then you are qualified sa mga pwedeng manalo bukas. Kahit Ayan. na bumati na kayo ng mga good morning, ng ano, Yan, opo. ano pa rin kayo ng Tama. hashtag Happy 4th Anniversary. Naku, konti pa lang ito, Doc Julie. So, konti pa lang yung nag-hashtag sa atin. Oo nga. Kasi, kung the more na konti, the more chances of winning tong mga to. Hindi, saka ganito. Diyan makikita yung unity ng mga area.
Mag-ano kayo, itag nyo na, sabihin nyo na sumali kayo. Sumama kayo para mas maganda lahat masaya Yeah. bukas. Oo. As of now, ayon po sa ating technical team, ma'am, 17 pa lang. 17 pa lang. Eh, yung papapremyo natin, napakadami. Oo nga, ang dami Oo. nun. Sino ba, ano ba yung nabanggit ko, ma'am? Yung Rollins Marketplace, Oo, yung Hairmate Salon, Sanchez. El Sanchez Clinic, at kay Ma'am Rhea Espiritu. Oo. Sabi niya, ma'am, siya po ay mamimigay ng Banana cake? yes, Oh, naku, Diyos ko, 4 na grabe. banana cake Oo. at 2 garlic chili paste. Ay, nagaling Nako, naman. oo. At ito pa matindi, Ma'am Genesis Castillo, 10 pastil sa Sunday. Ah, okay yan. Ah. Dapat may drinks. Ay, nako. Huwag mong inahamon yan si Ma'am Genesis Castillo. So yan po yung mga nagpahayag po na sila po ay magiging pagpapahala po sa mga kapatiran sa araw po na bukas. No? Kaya again, sumubaybay at mag-hashtag na po kayo pong mga live viewers natin dyan. No? Eh, naku, yung mga ganyang klaseng papremyo mga kapatid ay ano po yan, malaking pagpapala po yan para po sa atin. Akalain niyo po, kung may kailangan kayong libreng linis ng ngipin, kung wala kayong papabunot, ipabunot nyo pa rin. Mga kapatid. Pero sabi ni Doc Lani, transferable daw yun. Pwede daw yun i-transfer. Yeah, kasi like for example, nabunot ka sa bunot ng ngipin, eh hindi ka naman, wala naman nang bubunutin kasi lahat postizo na. Eh ano na, ibibigay mo na lamang po yun. Ano nyo, itag nyo na yung mga mista nyo. Oo, sayang na lang yung mga class na yan. Oo. Oo. Sabi ni Ma'am Genesis, Angelo Esgueran, hindi ka nakikinig. Ang nilagay mo lang, hashtag South Border. Ay, minention mo lang yung South Border. Oo. Tinag niya lang Kahit yung South wala Border. ng area, basta lumabas doon sa pangalan nyo na bumabati kayo. Oo, yun ang importante. Kaya ako excited na naman. Bukas na po yan ha. Bukas na yan. Kaya kaya mag-ano na kayo. Kaya comment na kayo ng hashtag Happy 4th Anniversary IP. Yan, tama. Yan. Kaya yan, dami na daw mga followers ngayon. No? Kaya hashtag nyo lang po mga kapatid. No? Ilagay nyo lamang po dyan para manalo po kayo. As of now, 17 pa lang. Eh dun sa pastil, paano na yung pastil? 10 na yun. Oo. Yan. hindi, pamigay doon sa mga hindi, yung talagang followers. Yan, tama. Oo. Tama po yun. Oo. Kasi Kaya kailangan niya maging blessing eh. Opo, Oo. opo. Yan. Maging masaya sila. Biro nyo, ang dami nun ha. May mga gulay, may gulay na, fruits and vegetable. Yun na lang Hairmate Salon. Grabe. Oo, totoo po Oo, yan. hindi basta-basta magpagupit, magpa-spa. Pero yun pa lang po yung as of now. Oo. As of now pa lamang po. Eh, baka may mga pwede pang humabol bukas eh. Marami pa. Oo. Oo. Hanggang Pero basta mamaya. nga, Oo. Hanggang bukas. mag-hashtag. Basta mag-hashtag sila Oo. ma'am ngayon. Ang magkwa-qualify lang yung mga nag-hashtag ngayon. Yun. Araw na to. Kasi bukas na po yung D-Day. Mm. Hindi na tayo pwedeng ano-ano kasi nandito na ang ating pastor noon. Kaya kailangan bigyan natin ng na magsasalita ulit ang mga speakers at syempre ang ating mahal na pastor. Wala na po yung hanap-hanap pa. Kaya Ayan, opo. So, again mga kapatid, no, let's all enjoy the program, no? Kaya mga kapatid, hashtag IP 4th Anniversary. Napakadali lang po ng qualifier po natin. Hindi na po kayo tulad ng dati, sasagot-sagot pa kayo ng mga tanong or wala nang mga Wala ganon. na. Oo. Basta kung sino po yung ngayon, bukas bubunutin po namin ang inyo pong mga pangalan. Kaya lang, ang doon, hindi yung gusto nyo. Kasi yun eh. Oo, kunyari, Oo. sabi ko nga,
Sa ngipin. Sa Ang ngipin. gusto mo sa hair. Oo. Hindi pwedeng Hindi ganon. pwedeng ganun, ma'am. Oo. Oo. Lalo Iaano na na natin. yung walang buhok. Di pwede yung hair. Pwede naman i-transfer. Oo. Transfer yung buhok. Oh, transferable din siguro. Oo. Transfer. At- Hindi mo pwede yung buhok. Oo. Oo. Hindi mo pwede matatransfer yung buhok. Extension. Oo. To pay. Yan. Anyway, maraming salamat. At yun, gusto kong ipaalala ulit. Maganda ang nagbibigay. Yun. At yung ibibigay nyo naman, galing din naman sa Panginoon yan. Tama. Kaya wag nyo nang yung ganon, akala nyo kayo lang yon. Ang Panginoon ang nagbibigay niyan, no? Yun ang Yan. tatandaan nyo. Whatever na binibigay nyo, galing sa Panginoon yan. Kasi magpapasaya sa ating mga kapatiran at sa mga sumali dito sa ating kahit na small thing lang na maibigay nyo. Pag pinagsama-sama yan, baka nga buong simbahan maging masaya eh. Oo, totoo. Oo. Naalala ko nga si Doc Eugene eh. Yung kanyang pinamigay dati is yung siomay. Pambihira talagang alas di naubos yung Doc Eugene eh, di ba? Oo. Di bale, mamimigay ako ng tuna products. Uy! Yan ang sinasabi ko sa inyo. Tuna products from Doc Eugene Mendoza. Ayan. Nanonood na po si Sir Marvin Fernandez. Ayan, hello po Sir Marvin. Happy Marvin, watching. ano ang mo? Libreng check-up ng dugo. Oo. Ipapadala nga lang doon sa New Jersey. Hindi, interpretation na lang. Oo. I-interpret na lang niya yung kanya. Meron lang akong suggestion dito eh. Mm. Pwede bang malaman yung mga loyal Yan. loyal Naku ma'am, followers or viewers natin? Yan. Marami tayo ma'am, marami po tayo. Marami. Ito actually ma'am, yung mga nagsusubaybay ngayon, eto na yun eh. Tsaka Oo. na sila, nabigla na sila, hindi na nagtawag eh. Oo. Di ba? Hindi Ito, ka na tulad ng nagtawag. dati, nagtatawag Yung talagang, tayo. masasabi mong mga loyal or Yes. faithful. Ako ma'am, nakikita ko dito si Ma'am Genesis Castillo, Linda Quiñones. Belia yan. Quiñones. Belia Quiñones. Yan talaga ang mga masusugid natin ma'am. At si Jessica Mendoza. yan. Mylene Cosare. Rosalinda Calara ma'am. Yan. At si Josephine Negado. yun, totoo Ah. po yan. At, Ma'am Gina Biduya. si Ma'am Cecil Cecil Lampig. Lampig. Oo. Silang pick. Yun. Hindi, dapat i-reviewin mo yung Opo. kahit 5 araw lang yan. Yes ma'am. Para Opo. tingnan natin yung talagang Ma'am followers. Biring Galindo. Yan talaga ang Oo. mga natin. Lalo na si Ma'am Genevieve Gaa. Yan, oo, talagang yan ay talagang nakikinig. At higit sa lahat ay binabahagi nila doon sa mission nila. Si Church nila. si Opo. Ma'am Joy Rico. Yan, Si opo. Ma'am Sheila Fernandez. Yan. Kaya nga, Aramilio. abangan nyo rin po mga kapatid yung mga greetings po ng mga ating mga mission churches tomorrow. Ang galing. Kasi kung paano po nagiging blessing ang ating impormasyong pangkalusugan sa mga churches po nila. Hindi nyo lang po kasi alam na talagang, kala nyo lang po, nandito lang kayo, kaya lang nanonood, kaya lang, ito lang. Hindi po, marami po. Ay, sabi nga po ni Ma'am Genevieve, binabahagi niya po ito. Ay, pag pupunta nga po sa mga mission, biglang na lang may kumakamay sa akin, Doc, na, uy, sir, ikaw pala to. Uy, ikaw pala si Ikaw, Doc Conrad. Oo nga. ikaw pala yun. Sabi ko, ay ma'am, nagsusubaybay po. Again sila. Kaya Naano ko sabi yan na nakarelate ako dyan. Nung nandun ako sa Hong Kong, pinagkaguluhan ako. Yan. Diyos ko, oo. pati hinahanap ka. Sabi ko, ako na lang. Kasi Yan. hindi siya pwede nandoon. Anyway, So ganun po, abangan niyo po yung oo. mga greetings po ng mga mission churches po natin tomorrow. At kung ano po, paano po naging blessing ang programang ito sa kanilang mga churches. By the way, Pastor RJ Jaramillo, hello po. Happy watching and keep Sir, watching. Mag-ano naman kayo? Mag-hashtag naman kayo, sir. Parang talagang nagwa-watch kayo. Yan. Mag-ano kayo kasi ang dami namin pa-premyo. Baka hindi namin mabigay lahat. Yan, Oo. oo. Yan. Hello po sa lahat po. Oy, Mayet, huwag kang watching ka lang dyan. Ay, bumati mo. bumati na Advance ba? Advance happy birthday daw, Doc Eugene. By the way, oo nga pala, birthday ng ating doktor bukas.
Bukas. Kaya wala po ako bukas. Yan ang sinasabi ko naman yan. Basta may tuna, okay lang. Ayan, alright. So, sikat ka na. Nako, ang sikat po yung programa po natin, mga kapatid. Na natutuwa lang ako kasi, kumbaga, doon sa mga malalayong lugar, yung simpleng ano lang, mga ginagawa natin dito, yung nagbibigay tayo ng edukasyon sa kanila, ay nakakaabot sa mga malalayong lugar. Kaya yun po talaga yung malaking blessing po ng Tsaka programang ito. napapasaya natin sila dahil nadadagdag yung kaalaman nila tungkol sa pangkalusugan. Kaya Yan. napaka-saya nila. Oh, Ma'am Estelle Eslawan, anong dadalin mo bukas? Ayun na, nag-hashtag na po si Pastor RJ. Ano gusto niyo? Hashtag IP 4th anniversary. Hello po, Pastor RJ. Naku, Pastor, baka manalo ka, Pastor, ng vegetables. Oo. Nagaling sa inyo. Galing sa Baguio na dineliver nyo kala Rollins Marketplace. Oo. Hindi, prayerfully, no, Pastor, ay manalo po Cyril kayo. Ampig, anong... Uy, si Ma'am Sai nanonood na ngayon, ha? Oo. Hindi na siya busy. Hello po, Ma'am Sai. By the way, celebration din po nila bukas. Oo, Ng, team prep. Oo. Opo, team prep din po Kaya- bukas. Kaya sangkatermang Pero ano, unahin nyo kami panoorin kasi marami kaming pa-premyo. pamimigay. Pasabog. Pasabog. Correct, correct. As of now, technical team, ilan na technical team? Meron na ba tayong bilang? May humigit kumulang 100 na ba? Hindi pwede maging 100 yan kasi 33 pa lang ang ano natin. Oo. Ay, Yan. ano nga, kaya nga sabi ko, sabihan nyo na yung mga kaibigan nyo, kakilala nyo, mga mistaan nyo, kasi sayang po ito. Minsan lang po yun sa isang taon. Yan. As of Oo. now, 22 na po. 22 na po yung ating mga qualifiers tomorrow. And dyan, nag-hashtag na rin si Ma'am Cynthia Gumabay. Ayan. Hello po, Ma'am Cynthia. Si Gemma Krampatanta, nandyan na ba? Opo, nag-hashtag na po si Ma'am Okay. Gemma. Ayan. Baka naman binibilang nyo lang, yung pangalan kunin po ninyo. Ayan. Delia, di ka pa nag-hashtag. Ayan. Alright. Sige po, tuloy-tuloy na po tayo mga kapatid. Doc, di ba itutuloy nyo po yung discussion patungkol po sa MPACS. Ayan. Sige po, mga kapatid, kaya maganda po yung ating discussion for this morning. Ayan. Tuloy lang po natin yung ating discussion patungkol po sa MPACS. Kaya pala namamawis ang akin. Kaya... Eto po, yun. Okay, sige po mga kapatid, tutuloy po natin yung discussion patungkol po sa monkeypox. So, matindi pala talaga itong monkeypox na ito, no? Ay, ganun po ba? Baka pwede po ma-search ng ating technical team yung itsura ng rashes ng monkeypox. Yan. Mamaya ipapakita po ng ating mga technical team yung itsura ng rashes para makita nila kung ano po ang itsura ng monkeypox. Very prominent to. Ilagay mo lang monkeypox rash. Yan, oo. Kaya may kita po nila at Lalabas. pwedeng lalabas po dyan. Alright? Saan po ay natapos, Doc Eugene, ng makanakaraan? Transmission? Kailangan bang ulitin pa? Hindi na, ma'am. Doon na tayo. Signs and symptoms? Hindi, tapos na. Tapos na. Complications? Ano mo nga, ulitin na lang natin. Sige, sa signs and symptoms na lang po tayo. Para at least makita rin po nila yung rashes, no? Makita nila yung itsura ng rashes. Yan. Okay. Magandang umaga po ulit sa inyo pong lahat. At maraming salamat po sa 31 million Amen. na nanonood. Kahit maulan talaga namang hirap na hirap, tumaas yan. Hopefully ay nasa area nga po sila nagso-soul winning. Pero balikan natin po yung monkeypox or MPOX. Bakit tinawag na MPOX? Kasi ito ay viral disease na nakukuha ng tao na nanggaling sa monkey virus. Kaya tinawag na monkeypox. So, originally ay nanggaling sa unggoy
lalo na sa Africa, sa Western at saka Central Africa. Dati, doon lamang po marami, pero dahil po sa diaspora, yung global traveling free global traveling ng mga tao ay naililipat po yung sakit na to kahit sa US at saka sa Australia at hindi tayo exempted dahil meron na po tayong mga kasong ganito. So, ang signs and symptoms, nabanggit ko na rin po dati, ay usually begin within a week. So, pwede pag na-expose ka, within a week ay magkakaroon ka na ng symptoms. But can start from day 1 to the 21st day after exposure. So, hindi po, malaki po yung incubation period up to 3 weeks. Wow. At ang symptoms daw po, typically last 2 to 4 weeks, but may last longer in someone with weakened immune system. Siyempre, kung mas mahina yung panlaban mo, mas tatagal yung mga simptomas na meron ka at you expect more complications. Pero kung malakas ang resistensya mo, sabi ko nga, ay meron din pong tinatawag po dito na asymptomatic. So, wala kang maramdaman, pero ang danger po sa asymptomatic, gagaya ni COVID, ay carrier ka, pwede ka pa rin makapanghawa ng iba. Okay? Pero ma'am, di ba itong Mpox na to matagal na siya? Hindi lang naman siya ngayon. Yes, matagal na. Kaya lang nga, nako-contain doon sa West and Central Africa. Yun. May nakapuslit lang ngayon. Nakapuslit lang kasi libre nang mag-travel ang mga tao ngayon eh. Hindi na kagaya noon. Nakakaalis nga tayo na walang visa. Tama. Nakalipat na sa US, even Australia. Yung mga developed countries ay meron na rin po sila. Kagaya ng TB, nakakarating na rin sa ibang lugar. Si Alice Guo nga, nakakaalis nang hindi natin alam eh. Yan, ito po yung mga rash. Ay, yung rash, meron ako yung nakita. Meron na po tayo. Ayan, technical team para ipakita natin how does it look. Alam ko kaiba to eh. Kakaiba yung rash nito eh. Para i-distinguish natin from yung bulutong rash or yung popular rash na nangyayari po sa varicella. Meron na? Ayan. There are 3 principles that must be understood sa nutrition. Number 1, we have stored nutrients or yung mga fat-soluble nutrients na naka-store sa ating mga tissues at saka sa ating bone marrow. Second principle, we have imported nutrients. Ito yung mga vitamin C, B vitamins, minerals, and enzymes. Third principle, ang ating pong katawan ay palaging nasa survival mode. We have inside our body a survival machine. Yun po ang ating central natin. Dito nag-uumpisa. Pero pagka yung monkeypox nga, usually dito sa mukha, kakalat yan, mamumula, tapos bubukol siya, magkakaroon ng tubig, bago matutuklap yung blister niya, makikita mo na yung sugat. Sana nga meron pa. Meron yan eh. Yung nakakadiri nga itsura. Worst. Nakakadiri nga yung itsura. Tapos, ang pinag-iba, babanggitin din yan, na hanggang sa palad at saka yung sa soles ng paa. Samantalang, ang bulutong tubig ay hindi po seldom na mangyari. Ayan o, yan ang pinag-iba nila. Sa bulutong tubig, hindi ganyan, hindi po mag-a-appear sa palad. At saka, ang mapansin nyo sa monkeypox, yung talagang patong-patong na pagka na sobra. Pero, as I have mentioned before, pwedeng wala kang rash, pero meron ka itong ibang simptomas. So, pero yung ganito, ma'am, yung rashes ba na ito, ma'am, it will depend kung gaano kahina rin yung immune system mo. hindi rin. Ay, ganon? Kasi, you may have all the other symptoms even without the rash. Wow. Ang magdidistinguish lang palagi, kagaya rin ni COVID, yung PCR test. Doon yung genetic material niya. Kaya pala, ma'am, sinaswab. Oo, sinaswab. Pero dito, pwede na silang kumuha ng specimen dyan sa rash na yan. Kasi si COVID, wala ka namang rash. Pero dito, pwede na silang kumuha ng specimen or
still yung swab. Kung makita pa kayo, technical team, ilagay nyo na yun lang. Isingit-singit nyo lang. Isingit nyo lang yung mga So, pictures. ma-imagine nyo na po yung pinag-iba nila ni bulutong tubig. Wala po sa palad at saka sa talampakan. Yun, tama. At saka nag-uumpisa nga po usually sa mukha na mamumula, later on uumbok siya, tapos magkakaroon ng blisters. After a while, ay matatanggal na po yung cover ng blister, yung skin. At ang mangyayari niyan, parang ano yon, open source na siya. Kaya yun yung pinaka-dangerous na part dahil more exposed to bacteria. So, yun yung iniingatan, yung sa bacterial infection. Nakita niyo po yan? Yun ang pinag-iba nila ni chickenpox. Usually pa nga sa chickenpox, mas malaki pa nga yung rash niya minsan. Totoo po. Yun, di ba? Pero hindi ganyan. Pero in severe varicella, makikita nyo rin yan, merong mga patong-patong din. Pero kung nakakita na kayo ng bulutong tubig and this one, mama-distinguish nyo. Personally, honestly, I have not seen one yet na monkeypox, pero ayan na, pinag-compare na po. Na-imagine nyo na po yung pinag-iba ng monkeypox and chickenpox. Siyempre po, ang isa pang yung pathognomonic sign po dito ay yung muscle aches na hindi mo nararamdaman sa bulutong tubig. Tama. At saka yung swollen lymph nodes, yung ang dami-dami mong kulani na hindi not so prominent with chickenpox. So, sabi ko nga, I haven't seen one yet. I have yet to see one bago ko masabi na ito pala yung chickenpox. Because in the Philippines, at least 12 cases pa lamang po ang nakikita ko. So, we are blessed na hindi pa rin po nagiging endemic. Endemic. If it's endemic, it's concentrated in one area. Pero ma'am, very contagious to. Tama po ba ma'am? Yes. Pero ano yun, hindi kagaya ni COVID na talagang kailangan mong, ito kasi si monkeypox, yung in-emphasize dito na intimate skin-to-skin contact. Yung usually sa sexual act or you are taking care of somebody who is infected with this monkeypox. Grabe. Di ba nakita niyo yung mukha ng bata? Saka sa palad talaga, sabay-sabay na umumbok yung blister po niya. Wow. So, pati yung kanyang palad na hindi po nangyayari sa bulutong tubig. Halos sabay-sabay na nag-uumbok yon. Sa bulutong tubig, hindi. Napansin niyo ba? Sa bulutong tubig, meron nang fall off na yung skin, yung iba hindi. Kaya, at saka, you can just imagine in the healing process, yung later on, ay papantay. Yung scab na yan ay papantay din po later. So, hindi kagaya si bulutong tubig, pag kinamot mo yan, lumalalim siya. Lumalalim. Opo. Okay. So, ulitin natin yung mga simptomas. Sabi ay rash. Yun po yung prominent. But sabi nga, not all patients will have the rash. And even all the symptoms, kasi asymptomatic nga po siya. So, may fever, sore throat. Kaya siya may sore throat kasi pati lalamunan mo, may rash. Kaya talagang makakaramdam ka ng yung panghihina, kung sino man ang meron po nito, dahil meron din masakit ang ulo, muscle aches. Ito talagang prominent din sa kanya. Kaya magbibigay ka talaga ng pain reliever, accompanied with back pain. Siyempre, manghihina ka. At yung sinabi ko kanina na namamaga yung mga kulani or lymph nodes sa singit, sa kilikili, sa leeg. Kaya dagdag sa masakit na nararamdaman ng pasyente. Okay? Ayun. So, mapagmatsyag tayo dapat talaga dito. So, for some people, the first symptom of mpox is a rash. While others may have fever, muscle aches,
or sore throat first. So, hindi pare-pareho po yung Mhm. paglabas ng simptomas sa isang pasyente. Okay? Ayan. Sana matapos na natin. The mpox rash often begins on the face. O, di ba? And it spreads over the body, extending to the palms of the hands and the soles of the feet. It can also start on other parts of the body where contact was made, such as the genitals. Kung nakipagtalik ka sa isang infected, siyempre ang mauuna ay sa mga genitals. So, mag-i-spread na from there to the other parts of the Wow. body. So, minsan, just by the history or yung taking the history of the patient, sasabihin niya nag-umpisa doon sa private parts niya, you have something in mind na baka nakipagtalik nga sa infected individual. Okay? Okay. It starts, it's a flat sore, yun, sabi, which develops into a blister filled with liquid that may be itchy or painful. Yun po ang pinag-iba nila ni chickenpox. Kasi meron mang blister yan, hindi makirot. Ito daw Mhm. po ay, maliban sa makate, ay makirot siya. As the Oh. rash heals, the lesions dry up, crust over, and fall off. Oh. Malalaglag po yung kanyang skin. So, later on, papantay din po siya kasi may cell degeneration and repair. So, makikita mo pantay. I have not seen or I have not yet read any journal telling me if the rash or yung mga skin lesions na yan ay magkukos ng scars. Wala pong sinabi. Just like bulutong tubig, if you take care of yourself, kahit na napakarami pong rashes mo sa buong katawan mo, makikita mo, wala namang peklat. Unless pinakialangan mo, kinutkot mo, yun lang po yung nagkakapeklat. And this one, I haven't read any article saying na may kakaroon ka. Kasi sa dami ng rashes mo, kung naging scar yan, nakakatakot na yung mukha mo, di ba? Oh, pero wala siyang sinabi. That's the beauty of it na wala wala siyang iiwan ng katunayan. Yeah. Ebidensya. Walang ebidensya. Oh, some people may have one or a few skin lesion and others have, yun na, hundreds or more. This can appear anywhere on the body, including the palms of the hands and soles of the feet, face, mouth, and throat, groin, yung sa singit and genital areas, and even the anus. Some people also have painful swelling of their rectum called proctitis. Kasi po, meron din pong rash po doon na tumubo sa rectum. O, namamaga yung rectum mo called proctitis, and pain and difficulty when peeing. Andun din sa urethra, kaya masakit din pag umihi ka at when swallowing dahil meron din po sa lalamunan. Naku. So, mas ma-distinguish mo talaga, if ever, makakita kayo ng ganito kung ikumpara mo sa chickenpox. Chickenpox is even milder. Kahit na yung chickenpox, yung bulutong tubig, tutubo rin po hanggang sa loob ng puwerta. Pero the patient will not tell you that it's very painful. Makatinga lang daw. Same with this, it's also itchy po. So hindi naman siya, ma'am, kasi may mga naririnig ako, ma'am, na parang ang kanyang blister ay parang pigsa daw. Hindi. Ang blister niya kasi, pagka nag-fall off yung blister, ang itsura niya, parang may mata kasi. Kaya ang akala nila pigsa. Pero, comparing to pigsa, yung pigsa kasi Malalaki. malalaki. Ito naman, halos patong-patong sila. Oo. Yeah. Alright, sige po. Magkakadikit. People with mpox can pass the disease onto others until all sores have healed and a new layer of skin has formed. Naku, parang So, matagal to. kayang sabi kanina, it will take 2 to 4 weeks na nagiging contagious ka kasi until yung malinis na yung skin mo para sabihin na hindi ka na nakakahawa. Some people can be infected without developing any symptoms as what I've mentioned. Although, getting mpox from someone who is asymptomatic, not showing symptoms,
Kasi masyado malaki, I cannot read all. It's been reported. Information is still limited on how common it is. Okay? Sige. Some people with mpox become very sick. For example, the skin can become infected with Oh, bacteria, yeah. leading to abscesses or serious skin damage. Kaya nga po, even with bulutong tubig, na-advise namin na hayaan mo lang yung blister na mag-fall off. Kasi once the skin is open, it is exposed to any kind of bacteria, leading to subbacterial infection and consequently, abscesses or serious skin damage. Yun din po yung nagkukos ng scarification. Kaya, pagka ganito, as prophylaxis, the medical practitioner may give you antibiotics as a prophylactic treatment. Hindi dahil sa meron kang mpox. Kasi, remember, this is a viral disease. So, an antibiotic cannot treat it. Only you want to treat any possible or potential bacterial infection. Yun po. Other complications include pneumonia. Sino yung mga nagkaka-pneumonia? Of course, yung mga immunocompromised pa rin. Pagka sinabing corneal infection, may lead to loss of vision kasi ito mamamaga yung iyong mata. Pain or difficulty of swallowing dahil may sore throat ka, vomiting and diarrhea causing dehydration or malnutrition. Bakit? Pati yung GIT mo may rash. And infections of the blood leading to sepsis. Siyempre, if the infection is not controlled, of course, if all of this will happen, better yet, you should be admitted in the hospital. Kasi like this one, infection of the blood like sepsis or brain encephalitis, myocarditis, pamamaga po yung puso, rectum, pamamaga ng rectum, genital organs, yung balanitis lalo na sa mga lalaki, or urinary passages urethritis. Kung meron ka ng po nito, you should not be managed at home. You should be admitted na. Kaya nga ang sabi niya dito, mpox can be fatal in some cases if ever you have these complications. Pero if you are diagnosed early, hindi ka naman mapupunta sa ganito. Pero even with proper management and treatment for patients with weakened immune system or yung mga cancer patients, yung mga diabetics, yung mga bedridden, talagang mahina po yung panlaban po nila. So, the mpox may lead them to have these complications nga po. So, ang importante dito ay matinding pag-iingat. Yun. Alright. Sige, dito muna natin tatapusin na Doc Eugene. Kasi it's already time na po. Pero anyway, siguro din yung topic na ito, ma'am, I believe na natulungan na po natin yung mga live viewers natin. Kasi ang napakalaga na ito, ma-distinguish nila, Doc, kung ano po talaga yung mpox laban dito sa ating chickenpox na hindi siya talaga kumbaga hindi nila rin dapat basta-bastahin itong mpox po na ito. Kaya hangga't maaari, pag nakita nyo na yung ganong klaseng simptomas, pumunta na agad sa doktor. Yun, wag na kayong na matatakot kayo no. Naku, baka i-isolate ako. I-isolate talaga kayong mga kapatid kasi nakakahawa kayo Pero syempre, kaysa naman mas lalo pang maraming mahawa. 'Di ba? Yun yung pinakalayunin kung bakit namin kayo ini-educate patungkol sa mpox po na ito para malaman ninyo na ano bang pwedeng saan pa ba nagsisimula yung rashes, ano yung tsura, para at least maging alerto po tayo dyan. Ang ito lamang po, palagi nating isipin na wala namang may gustong magkasakit. Yun, tama. At lalong walang may gustong mahawa. So, if ever meron ka mang sakit, be responsible enough. Yun. Huwag ka namang maghigante. Ako lang na may sakit, kayo din. Huwag namang ganon. Be responsible enough and you should be more compassionate. Yeah. Be more concerned
na hindi po makapanghawa ng iba. Palagi nating sinasabi, not all persons are the same. So, you may have a less severe manifestations than the others, which may lead to death. Kaya, isipin natin na ginagawa mo to hindi para lang sa sarili mo, kundi para sa iba, lalo na sa inyong mga mahal sa buhay. So, take care of ourselves. Hindi pwedeng sabihin natin, kung malungkot ako, malungkot ka rin. May sakit ako, may sakit ka rin. Ay, dapat lang, kung may sakit ka, masaya sila. Okay na yon. Ang narinig ko, ma'am, meron ding binibigay na rin na bakuna. Meron na po. Meron na. Meron na pong recommended vaccination for Mpox, but in the Philippines, none yet. Oh, okay. Kasi hindi naman ganun pa kadami ang ano. At syempre po, pag ibinibigay po ng gobyerno, ay talagang dagdag sa budget. Pero sa Africa, meron na po, it's a must na magkaroon po sila ng bakuna. But maybe later on ay bibili na rin po ng gobyerno. As usual, if ever mangyari man yan, available palagi sa private practice. Sigurado yan. So, of course, it will entail a bigger or more expensive vaccines. Tama. Pero sana, hindi na dumami sa atin. Oo, wag na po sana dumami. Ma-contain lang. Sana ma-contain. Correct. Tama po yan. As of na, ma'am, 14, ma'am, no? 14. Oo. Pero ang kagandahan kasi ni virus, pag na-contain mo siya at wala na siya na hawaan, doon na. Tigil na siya. Tama. Hindi na siya dadami. Alright, so I hope marami po ay natutunan ngayong umaga pong ito patungkol po dyan sa Mpox na yan. At sa susunod na mga kasama po natin si Doc Eugene, panibagong topic na naman po ating i-discuss and magiging pagpapala na naman po yan para po sa atin mga kapatid. No? Again, maraming salamat at again, magkita-kita po tayo bukas. No? Again, just keep tagging and also lagay nyo lang dyan, happy 4th anniversary IP and then you will win prizes tomorrow. Ayan. Again, maraming salamat po mga kapatid for being with us. And I hope na kayo po nag-enjoy sa ating programang Impormasyong Pangkalusugan. At bago tayo magtapos, hayaan mo na makabati aking speaker and also co-host for this morning. Sige po, Doc Eugene. Muli po ay maraming salamat sa privilege and opportunity for me na nakapagpabahagi patungkol po sa mga sari-saring mga karamdaman. At sana nga po ay nakakatulong din po kami, nakakapagbigay po ng information. Kung kayo man ay makaranas po nito, ay meron na po kayong idea. Huwag po kayong magpanik. Kailangan lamang po, unang-una, manalangin tayo sa Panginoon. Tama. Hindi po kami naggagamot, ang Panginoon lamang po ang naggagamot. Yun. Amen. Doc Julie. Maraming salamat, Doc Eugene. At yun lang lagi natin sinasabi na palakasin natin ang ating immune system para lalo tayong makaiwas sa anumang mga sakit na yan na dumadapo dito sa ating bansa. Palakasin natin ang immune system at alam nyo na ang mga lagi natin tinatalakayan at we hope na nasusunod din natin yan para lalo tayong maging malakas. At syempre, doon sa mga para bukas ay agahan lang po natin. Oo, syempre magiging tayo niyan. Oo, maging maaga tayo at i-ano rin Baka yun. meron ding price yung Early birds. Oo, Oo, meron din yan. totoo yan. Syempre. Hindi nawawala. Syempre, hindi Sabi- mawawala yung load natin. Oo. Hindi mawawala yung pamigay load natin. Oo, hindi na Doon tayo nakilala eh. Oo. Doon tayo nakilala sa load na yun eh. Actually, marami nga nagre-request eh. Oo. Bakit nawala na daw yung mga load? Oo. Hindi, nakakasama naman ng load. Pag nabigyan na ng load, hindi na manunod sa susunod. Ayan, oo. Ang dami na kinabang dito. Hindi, actually talaga yung pandemic days, marami talaga nakinabang nun. Marami. Oo. Kaya, pero bukas mga kapatid, babalik natin yan. Early bird. Early birds. Oo. Yan, oo.
So again, maraming salamat mga kapatid. Salamat, Doc Eugene. And again, napag-usapan namin na kanina ni Doc Eugene. Next topic po natin is patungkol po sa breast cancer. Yan. O, kasi ano yan eh, kumbaga patulungan natin yung mga kababaihan kung paano nila examine yung kanilang sarili by their own. Di ba pwede naman yun, Doc? Pwede nilang Meron kang makuhang yung video. video. Yeah. So, ano po yan? Para at least maging aware po tayo. Hanggat maaari, maagapan. Di ba? Marami naman pong mga studies patungkol dyan na may mga nagsusurvive eh. For female, ay number 1 pa rin ang breast cancer. Number 1 cancer ay death-causing cancer. Yeah, nako. Yung pa rin po number 1 sa Pilipinas, number 1 ang breast cancer, number 2 ang cervical cancer. Sa babae, ha? Yan. So Cause again, of death. Cause of death. kaya bukas mga kapatid, bukas, sa susunod po na ano po ni Doc Eugene, pag-usapan po natin yan patungkol po sa breast cancer. Alright, so again, thank you so much. Mamaya na po yung The Baptist Lunch. Keep tuning in. Young men, young ladies, kayo po sumubaybay para matuto po kayo mula po dyan sa ating programa. Kaya, wag po kayong aalis dyan. Susunod na po ang The Baptist Lunch. Again, have a great day and have a blessed day to you all.